Magandang araw, ito ang aking ulat tungkol sa aking napiling pilosopo. Si Christopher Ryan Maboloc ay isang kasamang dalubguro sa Universidad ng Davao at isang guro sa Universidad ng Silliman. Dati siyang kasapi ng ASAPL Global Justice Program at tinapos niya ang kanyang doktorado sa Universidad na San Carlos na may karangalang maxima cum laude. Isang karangalan na ginagawad sa isang individual na nagpapakita ng mataas na kalidad na edukasyon sa kanyang larangan. Nakamit niya ang kanyang Master of Arts sa Applied Ethics sa Linköping University sa Sweden at sa Norwegian University of Science and Technology. Sumailalim din siya sa pagsasanay sa democracy and governance sa Konrad Adenauer Stiftung sa Bonn at Berlin, Germany. At aktibo siyang namamahayag ng kanyang filosofiya at prinsipyo sa social media at Facebook. Sa kanyang libro o artikulo na Animals and Culture, ipinahayag ni Maboloc na ang mga hayop ay may moral na halaga at nararapat igalang hindi dahil kapantay sila ng tao sa lahat ng aspeto, kundi dahil may kakayahan silang makaramdam ng sakit at magdusa. Sinusuportahan niya ito bilang pagsabi na ang batayan ng moral na konsiderasyon sa mga hayop ay ang kanilang kakayahang magdusa. Hindi mahalaga kung nakakapag-isip sila tulad ng tao. Ang mahalaga ay nakakaramdam sila ng sakit, kaya may tungkulin ng tao na iwasan ang hindi kailangang pananakit. Nilinaw rin niya na hindi kapantay ng tao ang hayop sa karapatan, ngunit dahil sila ay may buhay at may kakayahang magdusa, nararapat igalang ang kanilang kapakanan at hindi ituring bilang isang simpleng kasangkapan. Sa huli, iginiit ni Maboloc na mahalaga ang kontekstong kultural sa paghusga sa mga gawaing may kinalaman sa hayop, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang bigyan katwiran ang karahasan at pang-aabuso sa kanila. Isa sa malakas na bahagi ng kanyang argumento ni Christopher Ryan Maboloc ay dahil malinaw ang batayan niya. Ang kakayahang magdusa ay sapat na dahilan upang bigyan ng moral na konsiderasyon ang mga hayop. Balansing-balanse rin ang kanyang argumento o posisyon sapagkat kinikilala niya ang kultura at hindi niya itinuturing na kapantay ng tao ang hayop. Kaya realistiko at madaling tanggapin ang argumento ito. Isa lang sa mahinang bahagi ng kanyang argumento ay yung puntong hindi malinaw kung hanggang saan ang limitasyon ng moral na konsiderasyon, kung alin ang maaari at hindi maaring gawin sa hayop sa konkretong sitwasyon. Dahil dito, nagiging bukas ito sa iba't ibang interpretasyon. Yun lamang po at maraming salamat.